Mga kababayan, ganito na ba kababaw ang diskurso ngayon ng isang abogado at kasalukuyang opisyal ng palasyo? Imagine mga kababayan, isang PCO Undersecretary, ginagamit ang kanyang personal na YouTube podcast na Batas with Attorney Claire Castro para lang gawing katatawanan, lagyan ng sound effects at maliitin ang seryosong babala ng isang Vice Presidente ng Pilipinas tungkol sa talamak na gun violence at gun for hire. Panoorin natin kung paano binaluktot ni Castro, pinagtatawanan at niliteral ang pagkaintindi sa punto ni VP Sara. Panoorin natin kung paano binaluktot ang batas at katotohanan para lang sa clickbait. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Oh, walang pwedeng umangking demands, kundi pak. Yan, diba? Oh, tapos ang mangyayari ngayon, ganito na lang. Dapat pala pagka pala na baril dapat humihina pala yung tibok. Hanap nga ako ng mga ano dito, sound effects, mga ka-clear. Oo, yan. So, di ba, mangyayari yan, bang. Tapos, ang tibok lang po sa, dug. Ganon. Let's go straight to the point mga kababayan. Spliced at sadyang inalisan ng konteksto ang ipinapakalat ni Castro sa kanyang vlog. Noong July 29, 2026, nagtalumpati si VP Sara sa The Hague, Netherlands. Ginamit niya ang isang hypothetical scenario, isang talinghaga o halimbawa tungkol sa pag-upa ng gunman sa halagang 5,000 pesos para itumba ang isang mistress. Ang punto sa speech ng Vice Presidente ay hindi niyo pwedeng automatikong i-attribute o isisi sa drug war ang lahat ng listahan ng mga complainants sa International Criminal Court or ICC. Bakit mga kababayan? Dahil sa Pilipinas, laganap ang ordinaryong gun for hire dahil sa bentahan ng illegal na armas. Kahit personal na alitan o away pamilya, nauuwi sa batayan sa maliit na halaga dahil napakadaling kumuha ng hitman. Pero, sa podcast ni Claire Castro, pinalabas niya mga kababayan na literal at seryosong banta ito. Sabay ginawang katatawanan ang seryosong usapin. Claire Castro, pambansang krisis ang kriminalidad. Hindi yan material para sa sound effects at panggagalaiti sa channel mo. Abogado ka kamo, Castro? Sige, dumaan tayo sa matitigas na legal arguments para basagin ang panunodyo mo sa iyong vlog. Una, ang prinsipyo ng animus injuriandi at criminal intent sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas para magkaroon ng krimen gaya ng grave threats o proposal to commit felony. Kailangang may criminal intent o malinaw na intensyong gumawa ng krimen. Ang pahayag ni VP Sara ay isang ilustrasyon ng socio-ekonomikong realidad ng bansa. Ang pagtrato rito bilang literal na banta sa isang mistress ay isang tahasang maling interpretasyon o malisyosong manipulasyon sa operational principles ng criminal law. Pangalawa, paglabag sa Code of Conduct or RA 6713. Bilang isang undersecretary ng gobyerno, obligado si Castro mga babayan sa ilalim ng Republic Act No. 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na magpapamalas ng profesionalismo at respeto mga babayan. Ang paggamit ng kanyang personal vlog upang mang-asar, magpatawa at maglagay ng mga nakakatawang sound effects laban sa speech ng ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa ay hindi angkop sa etika ng isang public servant. Pangatlo, ang legal na depensa sa ilalim ng International Criminal Law sa Rome Statute. Sa ilalim ng Article 7 ng Rome Statute mga kababayan, ang crimes against humanity ay nangangailangan ng patunay na ang mga pagpatay ay sistematiko at malawakang pag-atake na may direksyon o policy mula sa Estado. May mabigat na legal na basihan ang argumento ni VP Sara mga babayan. Dahil talamak ang ordinaryong gun for hire na dulot ng mga personal na alitan, hindi pwedeng i-assume na agad na ang bawat patayan ay bahagi ng state policy nang walang masusing ebidensya. Pero, higit sa batas ng tao mga kababayan, tingnan natin ang mas mataas na antas sa moral at biblical na konteksto mga kababayan. Una, ang kasalanan ng huwad na saksi at slander mga kababayan. Sinasabi sa Exodus chapter 20, verse 16 mga kababayan, na huwag kang magbibintang sa iyong kapwa ng walang katotohanan. Ang sadyang pag-spliced at pagbaluktot sa kahulugan ng salita ng iba mga kababayan para lang magmukha silang masama ay isang anyo ng moral corruption. Ang paghahanap pa ng sound effects para lang palakihin ang maling naratibo ay patunay ng kawalan ng integridad mga kababayan. Pangalawa,
ang babala sa mga mapang-alipusta, o yung mockers in English mga kababayan. Ayon sa Proverbs chapter 14 verse 6, it states there, ang mapang-alipusta ay naghahanap ng karunungan at walang nasusumpungan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin mga kababayan, ang paggaya sa tibok ng puso at pag-arting parang nakikipag-away sa palengke sa loob ng isang podcast ay nagpapakita ng kawalan ng moral ascendancy mga kababayan. Ang seryosong usapin ng buhay ng tao at gun violence ay hindi dapat ginagawang biro. Ang buhay ay sagrado mga kababayan at ang paggawang katatawanan nito para lang sa political points ay isang malaking insulto sa mga biktima ng totoong krimen sa bansa. Kaya, Claire Castro, hindi ka binabayaran ng taong bayan bilang opisyal ng PCO para mag-vlog, mag-isip ng sound effects at i-divert ang atensyon ng publiko mula sa totoong problema ng kahirapan at krimen. Ang asahan ng bayan, kapag nagbabala ang Vice Presidente na talamak at mura ang buhay dahil sa gun for hire, ay aksyon at solusyon mula sa gobyerno po. Hindi ang pagmamaliit at panunuya sa inyong mga personal na YouTube podcast. Mga kabayan, huwag nating hayaang paikutin ng mga vlogger ng palasyo ang katotohanan gamit ang mga mababaw na banat at spliced videos sa social media. Nararapat ba ang ganitong asal sa isang opisyal ng gobyerno at isang abogado? Kayo na ang sumagot. Ciao!